Dahil nga nag-craving ako ng fish, so naisipan kong magprito ng isda. Ginawa ko nga siyang octopus. Ayan, nakikita niya, mukha siyang octopus. Ayan. So, siyempre, linisin muna natin itong ating trabale na natulog sa freezer ng 1,000,000 years. So, ayan. Tanggalin na natin yung buntot. Di naman yung kailangan. So, parang idadaing nga lang natin siya kasi iboboneless ko siya. So, ayan. Hindi ko na tinanggal yung bituka dyan kasi syempre boneless nga. So, hindi na tayo magpapagod para tanggalin pa yan. So, ayan. Tapos yan, babaligtarin nga lang yan natin. Ganyan. Simpleng-simple lang yan mga kumari. Kayang-kaya nyo gawin yan. Ayan, nakita nyo naman. Yan, tanggalin natin maigi. Siguraduhin lang natin na hindi mapuputol yung ang laman, hindi mahihiwalay sa ulo. Parang mukha talaga siyang octopus. So, ito naman sa kabila, tanggalin natin yung matigas na bagay dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, ayan, parang idadaing lang natin siya. So, ayan. Ang ganda nga pag medyo half frozen pa nga yung isda, maganda nga siyang gawing ganyan, daingin. Kasi para hindi siya masyadong madugo. So, ayan. Ayan, sa nakikita nyo. Napakadali lang talagang gawin yan. Kayang-kaya nyo yan. Ayan. Lalo yung ganitong isda, hindi siya talaga matinik. Ayan. Ayan. Pag na ganyan nyo na nga siya, ayan, gupitin nyo na lang yan para hindi na kayo mahirapan magputol-putol para hindi rin madurog yung laman. So, ayan, kasama na yung bituka, diba? O, ang dali-dali lang gawin. Pagkatapos nga ay, magtatanggal naman tayo ng hasang. Gupitin nyo lang yan. Yan, gupitin nyo lang yan. Pati yung dulo, yung matigas na bahagi dyan, gupitin nyo lang yan. Tsaka, sungkitin nyo lang yan ng gunting, ganyan. Ikutin, o, diba? Tanggal. Parang dentista. Nagtanggal ng ngipin. So, ganyan lang kadali mga kumari ko. Ayan. Yan, yung puso, tinanggal ko. Tapos nga, huhugasan ko lang yan dyan. Yun. Hugasan ko lang yan dyan. At saka ko siya ngayon, chichikin kung may natira pang mga tinik-tinik at saka natin tatanggalin. Ayan, hiwain na nga natin siya ng padire-diretso. Ginupit ko na nga lang yan para mas mabilis. Iwan ko ba naman bakit hindi ko agad naisip yan. Ang ginagawa ko yan. Yan, gupit-gupitin nyo lang yan na para talaga siyang octopus. Yan. Dahan-dahan lang, baka madurog-durog. Abay, magiging alamang yan. Hindi yan magiging octopus. So, ayan na. So, ganun din ang gagawin natin dun sa kabila. Ulitin lang natin ginawa ko dyan. Tapos, nung matapos na nga yung paggupit-gupit ko ng isda, mayroon ako dito isang itlog. Ayan. Tapos, maglalagay ako dyan ng paminta. Naglagay rin ako dyan ng paminta at saka salt. So, ayan. Ayan. Tapos nga, ayan na yung ating octopus fish. Ayan na itsura. Ang ganda, no? So, ayan. Wala na yung tinik. So, boneless na talaga siya. Tapos, ito na yung ating itlog na may paminta at asin. Maglalagay lang ako dyan ng lemon, salt, and pepper powder. So, ayan nga siya. Tapos, imimix lang natin ng maayos yan. Pangpatanggal ng lansa. At saka masarap talaga yung lemon, pepper, and salt. So, ayan siya. I-coat lang natin siyang maigi. Ayan. Ayan nga. Bigyan nyo lang natin siya ng Swedish massage. Ayan. Paikot-ikotin. Dahan-dahan nga lang kasi baka madurog yan. So, ayan na nga. Ang ganda ng itsura, diba? Siguraduhin lang na makoat siya lahat dyan. So, nag-ready nga lang pala ako dyan ng flour. So, kahit anong flour pwede nyong gamitin. At saka naglagay din ako dyan ng corn flour. So, ayan. Dahil wala ang cornstarch, corn flour ang nabibili dito sa location namin. So, minix ko lang. Nagdagdag ako ng konting paminta at asin. So, ayan. At saka ko siya imimix all together. So, halu-haluin ko nga lang yun dyan. Yan. At saka, syempre, tutuloy ko yung Swedish massage para sa ating fish. Ayan, iko-coat natin maigi yan. Para crunchy siya mamaya. So, ayan.
Siguraduhin malagyan lahat ng harina, otherwise madudurog yan pag pinirito. So, yan, ganyan. Nung makot ko na nga lahat, ayan, igigit ready ko na siya. Pinagpag ko lang yung aking pinggan. So, ilira ko na lang siya na parang octopus talaga. Ayan. Ayan, para magmukha siyang octopus. So, ayan. So, kailangan nasa pinggan pag pinirito nyo yan. Kasi nga pag dinampot nyo yan, ay baka magkadurog-durog. So, kailangan nasa pinggan na ganyan nakaayos. So, dito nga pala nagpakulo ako ng mantika. Naglagay ako ng ilang peraso ng ginger para hindi malansa yung isda. Gusto ko talaga yan sa pinirito. So, ayan. Ganyan natin lalagay. Tsaka natin ayusin lang ng kaunti. Yung mga na-deform ng kaunti. So, ayan. O, diba? Mukha siyang octopus. Hindi pa luto ang cute tignan. So, di lalo na pag naluto yan. Ayan. So, pag binabad nga pala sa itlog, kasi nga frozen, pag binabad yan sa itlog, ano siya, yung laman niya hindi dry. Hindi na dry kahit sabi mong crunchy pa yung pagkakapirito, hindi siya nagiging dry. So, ayan nga ang itsura na niya nung malapit ng maluto. Ayan, babalik na rin. Dahan-dahan lang. 2 shansi. So, ayan. O, diba? Ang ganda. Hindi siya nagkahiwa-hiwalay. Ayan. Nung maluto na nga, nung tansyado ko nang naluto na, hanguin na nga natin. So, ayan. Ayan. So, ayan. Patuluin lang natin ang oil ng kaunti. Ayan. Nung wala nang ang oil at ililipat na natin siya sa pinggan. Ayan ang itsura niya. O, diba? Baligtad rin natin. Medyo nga natabingi yung ulo. So, idiretso lang natin yan. Wala namang problema. Para magmukha talaga siyang octopus. Ayan, nahulog na isang galamay. Balik natin. Ayan ang itsura niya. O, diba? Mukhang octopus. Tapos, ano siya? Boneless na siya. Ang sarap-sarap tignan. O, yan. Diba? Yung mga bata. Baka mapagkamala lang chicken nuggets yan. O, diba? Yung sausawan ko nga pala dyan. Insaladang laban. Natikiman time. Yan. Kakamay na lang ako. Ito na yung ating octopus fish. Nice and crunchy. Super sarap. Yum. Kain po tayo. Ang sarap. Ang ating bawang. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, paki-share naman. Maraming salamat.